Kung iba roon ay pumapasok sa kanilang sariling bulsa. So tinatawag din silang mga public sinner nung panahon na yon. At alam din ng mga ito, ng mga eskriba at pariseyo naman, na ang mga makasalanan ng mga taong ito. No? Hindi katulad nila, sila'y binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maglingkod sa templo, magpaliwanag sa mga salita ng Diyos. Kung ikukumpara natin sa ngayon sa ating buhay, lalo't sa paglilingkod sa simbahan ng karamihan, kapag ang isang tao ay nakita na nilang pumunta, magsimba man lamang sa simbahan, yung mga mabubuti na naglilingkod sa simbahan, yung tapat na sinasabi nilang tapat silang naglilingkod sa simbahan, at tinuturing nila ang kanilang sarili na sila ay banal dahil nakakasunod sa kanilang paglilingkod sa Diyos, para na lang tinitingnan yung kapwa nila na bakit nagsimba to? Na, mabutit naglingkod ito rito. So parang itinataas nila ang sarili nila. Nagiging katulad sila ng mga eskriba at pariseyo. Ngayon wala na ang Panginoon. Tayo ba ay magiging katulad ng Panginoon na maghanap sa mga kapatid natin na nadiligaw? Lalo't higit yung kung tayo naglilingkod sa simbahan. Nagkaroon na ba tayo ng pagkakataon upang puntahan sila? Hanapin ang mga naligaw katulad ng sinasabi ng Panginoon. Kung mawala ang isa sa 100 mong tupa, hahanapin mo. Nagkaroon na ba tayo ng panahon dito? Kung sa ating sarili, katulad ng mga eskribang ito, walang ginawa kundi tulig sa inyong mga masasama. Meron silang tungkulin. Pero meron ba silang tungkulin na katulad ng ating Panginoon ay tinuruan nila upang magbalik loob sa Diyos? Upang makapagsisi. Maraming ngayong mga movement, maraming mga organisasyon sa ating simbahan. Pero kung minsan, ikinatitisod pa ng mga gustong magbalik loob sa Diyos, yung mga namumuno sa simbahan. Sana huwag tayong maging dahilan ng lalong ikapapahamak ng mga katulad natin na Katoliko, upang hindi masabi ng iba na wala sa atin ang Diyos, katulad ng pinaliliwanag ni Kuya Ben kanina. Sana tulungan natin silang makapagsisi. At the same time, huwag nating gagayahin ang naging ugali ng mga pariseyo at eskribang ito, na ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili, na banal sila sa paningin ng Diyos. Pero ang totoo, malayo sila sa puso ng ating Panginoon. Kaya itinuturo din dito, kung tayo ay nagkasala, bumalik lamang tayo sa Diyos. Bumalik lamang tayo sa Kanyang kandili. Bumalik lamang tayo sa Kanyang pagpapastol. At tayo ay higit na bibigyan niya ng pansin kaysa sa mga kaysa doon sa mabubuti na hindi na kailangang magsisi. Dito napansin natin, pinapasan pa ng pastor yung mga nawala. Ano ibig sabihin nun? Lalo't higit tayong yayakapin ng Diyos
kung tayo ay nagsisisi, nagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen. Yan po ang mga kagandahan ng mga message natin. Ito'y kalimitan talagang, gaya nung nasabi ninyo, yung nahuli kong sinabi ninyo na yung sa mga organisasyon, yung mga taong, mga nakapaligid, lalo na may mga katungkulan, kung magkaminsan talaga yun ang nakakatiso dun sa iba. Yung bang mapaghusga, yung mapagsuri sa mga yun ang masakit yung ikaw nakuha na pupulang ka pa hindi ba ito mabuti naman at ito nagsimba ngayon dati ito lasinggero ito kalimitan Para bang wala nang pagkakataon tama ang mga paliwanag na yan at napakagaganda ho. Sana huwag tayo maging mapaghusga sa ating kapwa. Para huwag naman tayo matisod. Yung iba nating mga gustong magbalik loob sa Diyos. Dahil ang pinakita ng Panginoon dito, yung nagbabalik loob sa Kanya at nagsisisi sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga alituntunin bilang Panginoon ay nagbalik loob, ay nagsasaya ang mga anghel at nagagalak ang mga anghel sapagkat merong isang tao pagkatapos ikaw na may matitisod. Ay, salan-sala yan. Magpapatuloy ho tayo mga kaibigan sa amin hong pagtunghayo sa chapter 15 ng Lucas, ang nawawalang salaping pilak. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag ka nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Related ho dito sa ating kinuha na ito, yung mga paliwanag ho dito, nakapaloob na rin ho dito ng ating mga kasama ho, nawawalang salaping pilak.